Luke chapter 12. Say amen kung na. I read verse 13, kamo sa verse 14, and then sa verse 21 atong pag-adunganan. The Bible says in the book of Luke chapter 12 verse 13, and one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Verse 14. And he said unto him, Lad, may your brother divider over you. And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will I do. I will hold down my corns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be, which thou hast provided? Verse 21, read. So is he that layeth up treasure from himself, and is not rich toward God. Thou fool! Thou fool! Magandang punta, dalaigon, magagandahon ng mga Diyos. Lord, thank you so much, Lord. Salamat sa mga kaayo, salamat sa pagbasa sa mga pulong nining kapuntagon. I pray nga ikaw mag-bless sa mga bus nga lagad as I preach your word. Ikaw maging istorya ka namo sa mga katawhan nining kabuntagon, Lord. Badlunga kami kung angay kami nga badlungon, Lord God. May kami, Ginoo. I-comfort kami sa katong mga nagkinahanglan o comfort, Lord God, pinagi sa kong mensahe. Talaygod ka, Ginoo, sa waling katapusan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Besatan, thou fool. Ha? Sa Bisaya eh? Kung ato ding basahon sa Bisaya, ha? Ingon si Jesus Christ, huy, buang. Sakto? Huy, buang. Thou fool. Ha? Ngano ka ha? Sa text nga imong gibasa, kung imong sabton, ngano ka ha, nga gitawag man siya buang ni Kristo? Ha? Kisay makahatag o gamay nga nganong gitawag man siya buang? Base sa text nga itong gibasa. Ngano ka? Ha? Verse 16 tanawa. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. Verse 17, and he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Sa diha nga nakita niya mga igsoon, sa diha nga nakita niya mga igsoon, nga sa kadaghan sa iyahang mga abot, sa kadaghan sa iyahang mga prutas, no? Nagunahuna siya. Ingon siya sa iyang kaugalingon. Ingon siya, unsa kahay akong buhaton, no? Sa kadaghan sa ako ang mga abot, unsa kahay akong buhaton. Tanaway mong verse. In verse 18, lingon diha, and what shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? Verse 7, and he said, This will I do. Nangutana siya sa iyang kaugalingon, unsa kahay akong buhaton? Kisay dito ba? Ang iyang akong kaugalingon. So it means, naging istorya siya siyang kaugalingon. Nangutana siya siyang kaugalingon, dito ba po siya siyang kaugalingon? Kung sa'y tawag niyo mo sa tao ngayon, anak? Saktong pag-isip?
amang nagdrama siya. Doubtful. Pero take note mga ito, sa inana, biyan ano? Labi na, buti naghanan ng tubayranan, no? Niya, nagpadulong na ning duha ko mo. Si Judith o si Juna. Agoy. Makaingon dito sa mga ganun. Wala kong buwan ko. No, Judith naman din ang mga gawa. Muad to ko ni. Oh. Ikay lang kayo mong pangutan ay wala punto ba? Makabuang na ning utang mo. Makabuang din eh. Yakin sa mga utang na ito doon. May isang gamot sa walay utang. Ada isang gamot sa mga utangan. Mabuang-buang mo nga rin. Pero kali mga ito, dili na mao ang hinungdan why Jesus dili. Dili ang iyang pag-istorya sa iyang kaugalingon. Ang hinungdan. Nakuha mo tanaw ng text mga ito na gayon dali. And he said, this will I do, I will pull down my barns and build a greater, and there will I bestow all my fruits and my goods, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Diha. Nga naman, wala siya yunahuna is ang iyang kaugalingon, wala siya lang yunahuna ang iyalang karin. In Proverbs chapter 27 verse 1 again diha, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day will bring. Ayaw pagunahuna sa imong ugma, kay wala ka na sayod unsay mahitabo pagkaugma. Tanawa. Pero siya mga igsoon, wala na. Ang tanang yung nahuna niya, daan na lang sa iyahan. Karon wala na niya giisip what happening tomorrow. Usahay ingon anak ta. Wala na kabantay mga igsoon. Parehas na daytaan ninyo. Huh? Usahay matod pa sa mga katibulakan, iihap ang itlog mo ka na pusa. Tuloy sa kabata o sa kamaktiya doon. Kasi maparehas ang buwin pa. Nakini, bili man may po. No? Kaya doon ay magtiayon ka, so before sila natulog, yung istoryahanay sila, ingon na yun ang banaday, kining atong lugar guys, sa kaon na lugar yun, wala kayo mga sakyanan, nakatigom-tigom naman ta, kaplano ko dahil magpalit ng kabayo, ang mga akong sakyan. Ingon na yun ang asawa, main na dong, main na dong. Kaya at least dili na ta maglakaw ug layo labi na natay dala ng mga gamit. Isagbat ko din nila nga. Ma, ako niya yung nagsakay sa kabayo ha. Ingon na yun ang mama. Ayaw lang na kay basig mahulog ha. Ay dili lang ma, paunahan lang kung sakay sa kabayo.
ingon ang mama, ayaw lagi. Kaya basit kung mahulog niya ka, mapiang ka. Sa mama, basta ako may muna. Dili lagi, kaya mahulog ka. Hilak pa ng bata. Hilak ang bata. Yun na nga kung may muna sa kayo sa kabayo. Kuha na yun ang mama o muna, gibunala ng bata. Dili ng dili, kaya mahulog ka, mapiang ka. Kung sa'yo may kabutin mo. Kaya ka dali. Asa man kabayo ron? Nagplano pa sila nga magpalit o kabayo. Bunog ng bata. Diba? Ano ko isa mata na bunog na. Huwag pa ang kabayo na abot. Gaplano pa lang. O sa ingon na natin. Huh? Namatod pa nila sa mga millennial kuno karon-karon. No? Advance mag-isip. No? Muna kung imo ta pagpadayon ta nga magingunana mga igsoon, parehas ta aning tao nga giingnan ni Kristo, huy buang. Doubtful. No? Ay, because wala siya ilaing yun na huna ang iyang kaugalingon. Wala siya iyang ilaing yun na huna. Ang karon lang, he never think about tomorrow, what is happening tomorrow. Ang importante niya, abunda sa karon. Ang importante niya, malipayan sa karon. Ang importante niya, gahudyaka sa karon. Kabantay mo ng sky is the limit. Huh? Nalimot siya na doon na pa'y mas mga importanteng butang kaysa mga butang ay iyang giunaruna. The people God called fool. Three things this morning. Number one, God called foolish those people who are not fair to reason enough. God called foolish to those people who are not fair to reason enough. Huh? Tanaway mo Bible na John in verse 18, and he said, "This will I do, I will pull down my barns and build a greater. There will be I bestow all my fruits and my goods, and I will say to my soul, Soul, thou hast much good laid up for many years. Take that ease, eat, drink, and be merry." Those people who are not reasonable enough, those people who are not fair. Huh? Because usa lang ang ilang gitanaw. They are only focusing on one thing. Huh? They are not fair to reason as a growing Christian. Wala. Dili sila fair, dili sila patas, mo reason out, isip usa ka Kristohanon nga nagtubo. Huh? Did you remember I preached last Sunday? Unsay atong kinaiya sulod sa simbahan, isip usa ka Kristohanon. Huh? Isip usa ka hamtong nga Kristohanon. Growing. Sa ako nang ginaingon last Sunday may son, na atas sa different level of growth. No? Sa ako nang ginaingon mga son, dili nimo pwede compare ang imong kaugalingon sa uban. Dili ka pwede maingon sa katao, immature man na siya. No, because lahi ang lahi ta og level sa growth nato. Na ay mga bag-o pa diha sa pagtuo nga paspas ang ilang growth, na ay mga karaan na sa pagtuo nga hangtod karon wa pa ka growth. Wa pa ka tubo. Dugay na kaayo. Huh? Ni hamtong na lang diha sa pagtuo pero wala pa katubo. Unsay tawag ana nila? Bonsai. Kano di ang bonsai? Tanawa ang lawas sa bonsai. Tigulang na. Oh? Dami tayo nangutana mga igsoon. Unsa kuno'y tawag
sa gamay nga tsunami. Kung sa'y tawag sa gamay nga tsunami? Tsunano. No? Usahay mo na ta. Ang atong na wala na. Sa'y tawag na. Gitog ka na muscle. Pero ang atong panguna-una, bata lang gihapon. Dugay na kayo sa pagpangalagad. Batod pa nila, dugay na kayo sa kalihukan. Pero behind lang gihapon. Ha? Daghang Kristohano niya yung anak. Manang hindi mo pwede na i-compare ang imuhang growth sa lahi na growth. Lain-lain ta. Dili ta parehas. No? They are not there to reason as a growing Christian. Isip Kristohanon nga nagtubo, let us fair ngadto sa atong kauban nga Kristohanon. Don't judge too quick. Or don't quick to judge. Don't easy to judge. Don't judge your fellow Christian. The Bible says in Matthew chapter 7 verse 1, judge not that ye may be not judged. Ayaw paghukom, aron dili ka paghukom. No? In the book of Romans, the Bible says, he that judgeth a matter doeth the same thing. Huh? My pastor always said, thinker is doer. Mao ginay balik-balikon sa akong pastor. Thinker is doer. Ha? Muna isip ko sa kahamtong na Kristohanon, let's play fairness. Let's play fair to everyone. Ha? Kung na kay makita nga sayot sa imong kauban ng Kristohanon, i-pray. Iyan po. Ayaw ipanabi. Ha? Pamilya magkata dyan eh. Pamilya ta? Oo, pamilya makata. Ang sayop dahil sa imuhang mama, ang sayop dahil sa imuhang papa, ang sayop dahil sa imong mga igsoon, imuhang ipanabi sa imong mga silina. Imong ipanabi sa imong mga kaigalangan. No? Moingon na ganito sa imong mga barkada, kana akong papa, babaho, itil. Kana akong mama, babungangira kayo. Dili. Kung sa'y problema, sunod sa panimalay, walay labot ang tagagawas. It is remain inside the house. So, kita po din. Kung sa'y nakita ni mga sayop, sa'y mga kauban sa pagtuwi, yan po na. Kaya sa'y baya kita din. Lahi baya ng kusana. Lahi baya ng... Huh? Sa ko nang ginaingon. Ang tiki nga natagak, pag-abot sa unahan, silalay na. Buaya na. Tiki na ito hang natagak, tuktok, natagak. Pag-abot dito sa unahan, wala, buaya na. Ingon anak ng istorya. Murag eleksyon, dagdag bawas. Huh? Ya, Kristohanon man ta. Kung ya, dili lang kay basta-basta lang ang Kristohanon. We feel in ourselves that we are a mature Christian. We feel in ourselves that we are growing Christian. Then ang sa kaklase nga Kristohanon nga ni-grow, giyon sa mo magtubo nga Kristohanon kung ang imong kinaiya binata lang gihapon. The Bible says in the book of Corinthians, when I am a child, I speak like a child. I act like a child. I talk like a child. But when I became a man, I put away childish things. Pero sa akin, naaragyan ko na ito ang pagkatunan. Ha? Ngano ka, Pastor? Labi na ka magtiayon? Labi na sa naay mga karelasyon? Ngano ka ha? Ngano ka ang kinaiya na ito, binata lang yapon? Isa'y ba katubag? Tagaan. Sorry. Kaya pala mong sa ito ba?
Simple lang. Alam ka ba ang tawagan ng baby? Baby. Baby si mo kagaran? Hindi mo pag binata, baby, come here, baby. Huh? God called foolish those people who are not fair to reason enough. They are not fair to reason as a growing Christian. They are not fair to reason in their giving. Usay dili ka fair sa atong paghatag. Ha? Mas dagko ta og hinatagan. Mas dagko ta og gastuhan sa gawas pag-abot sa simbahan. Minimal lang ang atong hatag. Matod pa nila, kung sa gawas ka mo gasto, ang imong ginastuhan dito, animal. Pag-abot sa simbahan, minimal. Ha? Suma. Pila imong mabayaran, mukaon ka sa gawas? Pila? Oh. Pila imong hinatagan pag-abot simbahan? Doble ba imong kaon dre? Di ba? Kaon ba katapulong sa Ginoo, kaon ba kag paniudto? Yo, say mga abli pa ka sa ref. Oh. Na magbagulbol ba ka usam ta ni ref ni pastor o may sud? Oh. Ato ni kanang ref dia duha na kabuk, di ba? O, duha na kabuk atong ref. Oh. Ang washing po duha, di ba? Duha na. Manual o automatic. Duha na. Oh. Kung dili na ka pastor, ako na tanan. Bantay ka pastor, ari ni naglabay nito. Oh. Kanang mga gamit nato diha, iyahan na sa church. So it means we are free sa pag-abli ha. Ha? Inig-abli mo kung naay sulod. Kuha akong ganahan ka. Oh, karon naa man ay sulod ang ref. Oh, di man ko sugarol pero bisag ko sa anay. Inig hapon inig-abli na ko wala na nay sulod. Kabalo mo kay sulod sa ref karon? Kisay naka-abli na sa ref. Karon. O nay daghang ice diha. Nag-apply ni mo, kung nakay magustuhan ko ha, tao na. Pero nag-apply kayo ni mo, nyaway sud-sudli ko ng tao mo. Amen. Sudli po. Kamao ta mo kuha, kamao ko ito mo sud. Nagkasinabot ba? Amen. Labi na, nagdayo ninyo uli, sudli ang tao ninyo. Para po ito yung mo. We are not fair to reason in our giving. Basta gani para sa Ginoo no, hina kayo ta. Basta gani para sa Ginoo no, mangwinta dayon ta. Basta para sa Ginoo gani no, magkuot-kuot dayon ta dito, ana-ana dayon ta. Huh? Dere sa katao nga excited na kayo sa atong siman. Sa iyang ka-excited, iyan ang i-separate ang iyang giving. Kining 2,000, kining 2,000 pang pangumpray na. Kining 20, mo niyan giving. Alam? Lord, pasensya na Lord. Maura gini ang maabot kinang Lord. Maura gini. Ini Lord, panik mo. Kas mo mapod Lord. Di amo din ako ni hatang. Siman. Pag-agi sa overrain, kuot na siya. Hindi akong ilain para sa mga Lord. Pag-uman sa simba. Excited na siya mga ito, mangumpra. Pag-uot na 20 na mga nabili. Tiyan! Nabali! Kaya nga mga ito pa siyang balik pa sa dito na ino niya ang
treasurer sa church nga kuhaon niya ang iyang offering nga 2,000 kaya nabaliktad og hatag. Inana ba ta? Huwag mo kabalo nga sa una ay maningil og sukli sa offering. Sukli na nato. 100 na kung ulo niya. 20 na ako'y sukli sa 80. Maningil magsukli. And sometimes mga igsoon, we are not fair. Kung ang atong mga barkada, ang atong kuyo, grabe itang magasto. Sky is the limit. Pero pag-abot sa buluhaton sa simbahan, magbagulbol pa ta. Nganong naidaghang activities ang simbahan. Nganong naidaghang event ang simbahan. Nganong naidaghang gastuhan ang simbahan. Nganong naidaghang offering ang simbahan. At kung sa maling simbahan ay mapobre mo puntaan na while practice na offering. Cottage prayer meeting na offering. Wednesday service na offering. Mother's fellowship na offering. Father's fellowship sa prayer lang sa mga papa na offering. Young people's gathering na offering. Ano ba? Sunday morning service na offering. Napa yung closing offering. Kunya sa atong envelope para sa atong envelope 40 pag yung nagdaghan yung nakalista diha. Na tithes, na love gift, na mission, na ano pa? Na apay sacrificial, na apay rental, na apay sa ato ang envelope. Usay magpagulbol ta. Nakon sa maling simbahan na mapobre mo buta. Ano sa mong pwede ka na dato? Kung may mo kang napobre ka? Usay may mo batang alkansi man tanong simbahan. Kung sa may mong ginegosyo? Nga alkansi mo ka? Pero nga nung dili man ta makaingon anak man to sa gawas. Why? Because we are foolish. Nga nung dili man ta makaingon na tungod kay buang-buang ta. Dako, grabe ta mo gasto sa mga butang nga wala hinungdan, pero sa mga butang nga iyaha sa buluhaton sa Ginoo is magduha-duha ta. We are foolish because we are not fair in our giving. God called us foolish. God called foolish those people who are not fair to reason it out. They are not fair to reason as a growing Christian. They are not fair to reason in their giving. They are not fair to reason to God. Hindi tapatas na mo reason out ganito sa Ginoo. Always remember this. Our God is, He will never monopoly us. Wala man tayong monopoly sa Ginoo. Sa diyang ibuhat sa Ginoo ang tao, gibutang niya sa Garden of Eden, gitagaan niya og choices ang tao. God only give them an instruction not to eat the fruit in the midst of the garden. But they are freely eat sa tibuok except lang sa usa. Wala tagi control sa Ginoo, wala tagi monopoly sa Ginoo. Gitagaan tag freedom sa Ginoo. Di ba? No? Pero isahay unfair ta sa Ginoo. God wake you up early in the morning. God give you strength. God make you safety. God preserve you. God protect you. God provided you. In fact, mga igsoon, gihatag sa Dios ang adlaw, Lunes ngadto Sabado. You can do what you want to do.
But on Sunday, Sunday lang ang ipangayo sa Ginoo, di pa gyud holiday. Huh? Naata sa simbahan mga igsoon gikan sa alas 9 hangtod ra jud na sa alas 4. Kaya nga to ang evening service, instead evening service tungod sa kalagyo nato, gihimo natong afternoon service. Para wala kay reason nga maingon, pastor, di mi kasimba kay family time na namo. You can have your family time after service. You can have your family time during dinner. Di ba? Pastor, di kami makasimba karon, pastor, kay naaman gud mi family time namo, nga pamilya banting namo. Nya sa oras sis, unya pag ini kagabi mag-dinner mi. O gabi pa man ito. Ha? Ang ako lang ang direktiba sa church, dapat alas 5 wala na itawang simbahan. So it means you have free time for your family during dinner. So you have no reason not to come to church because you have a family. Huh? Sometimes unfair ka sa Ginoo. Oh. Huh? May lang ta para sa panggagalingon. Oh. Kung nga, bitaw magka-problema ka, ang Ginoo may atong tawgon. Ang Ginoo man na atong duulon. Siyempre ko na sa atong parents, mga kabataan, mga kabataan, paminaw. Usahay ko lang na tag-uras sa atong mga ginikanan. Wala na tayo time sa atong mga parents. Nga naman, nanatay tagsa-tagsa ka mga karir, nanatay tagsa-tagsa ka mga trabaho. Kulang na ta, wala na tayo oras na tunila. Pero sa panahon nga natay problema, kinsa atong daganan, kinsa atong duulan. Ha? Mama. Pero kinsa atong tubag-tubagon? Mama. Di ba? Pero sa panahon nga nagkinahanglan ka, sa panahon nga nakay problema, kinsa imong duulan? Mama. Isay mo na sa Ginoo. Okay ta, natay trabaho, natay nindot na trabaho, maayo taglawas. Lagsik ta, abunda ta. Kalimta na nato ang Ginoo, nga may nag-provide na natanan, and pag-abot sa panahon nga nagka-problema na ta, kasi ato dulan. Ang Ginoo. Usay basulon pa natong Ginoo. Ha? Asa ang hustisya niya? Asa ang fairness niya? That's the reason why God called us fool. Because we are fair. God called foolish to those people who are not fair to reason enough. God called foolish to those people who are out of focus in the real. Out of focus in the real. Real means area. Usahay ma-out of focus ta sa atong area. Out of focus, they are out of focus in the area of God's mission. Unsa man ang mission sa Ginoo? Mission is the heartbeat of God. We believe in mission. We supported the foreign missionaries because we believe in mission. That's the area of our responsibility. Mission. We are the fruit of the mission. That's why mubaos ta. That's why mutabang ta. That's why musupport ta. That's why muampo ta. Because we are the fruit of mission. They are out of focus in the area of God's mission. They are out of focus in the area of God's ministry. What is God's ministry? Thank God for this church. Gamay nga simbahan, pero ang ministry nga itong gihandulan, dili basta-basta. We have 4-piece ministry. Salamat sa DSWD nga nakatapta nga ito nila. Doon na tayo home visit. May reason mga igsoon ganun natay bisita. Kay nagbalay-balay ta kaniadto mga igsoon, manghatag ka gospel tracts, magbalay-balay ka, balibaran ka. Pero karon sila may manawag, Sir Diyos, kanus na kamo ali. Welcome ta sa ilahang mga balay.
Pasnakon ba ka? Sa una, lambahan kag sira. That's ministry. Salamat ang natay ministry, ana. Natay ministry sa kapulisan. We have Bible studies sa atong mga kapulisan. No? Mag 6 years na ta. Isip life coach sa atong mga kapulisan. We have ministry in schools. Karong opening of classes, magtudlo na punta sa night high school. Huh? We have community. Doon natin ministry sa community. Gamay lang ang simbahan. Pero we have a lot of ministries. Huh? We have a big ministry. Ug mao na ang atong area. Nagpasabot mga igsoon. Usahay nganong dili na to ma-fulfill, nganong dili na to mahimo tungod kay out of focus. Nganong na out of focus man ta because nagpadala ta sa diversion na ning kalibutan. Young people. Tanawa ang diversion. Ano sa may diversion sa young people? Nasa cellphone, nasa gadget, nasa in relationship. Sakto? May bulong lang ka, white classy, pero nalanghid yung matong ispilahan. Tanawa naman. Ang pinakasakit pag ito sahay, mananghid yung matong simbahan, pero wala sa simbahan. Mingon pa, mukuyog ko ni pastor na, kaya nasa Bible study ka ron. Dahil Bible study si pastor karon sa pulis ma, mukuyog ko. Ipapriso tanong ka. They are out of focus in the area of God's mission. They are out of focus in the area of God's ministry. They are out of focus in the area about God's mandate. Kung sa'y mandato sa Ginoo, go! And preach. Let us go! And win souls. What is God's mandate? Gitatagang tagkaman sa Ginoo, gitagahan tagmandato sa Ginoo is to go. Dinong sa atong ginamit mo. Nothing. Because we are out of focus. Ikatuluan last. God called us foolish, those people who forget the responsibilities. No? Kasi mga igsoon, ganahan ta o responsibilidad, but we are not responsible. Nakita ko post quotation sa Facebook ng igsoon, yun dito, calling to all pastors, don't give responsibility to those unfaithful. Sakto man po, di ba? Ano tagaan man yung responsibilidad ang mga unfaithful? Di mo permit makita ang simbahan on and off sa simbahan, tagaan yung responsibilidad. Di ba? Kunya, batabang o naay mo lead nila. Saway yun ang leader. Ano siya man lead ako? Mas makamao man ko niya. Di man ka sa panahon. Yes, maybe you have an ability. Yes, maybe you are expert on this. But the question is, where have you been? In this church, mga igsoon, ingnon ka, ability is not important. The important of this church is your availability. Kay mapunsa man ang doon na kay ability, but you are not available. Totoo matutuan mo na. Ability we can learn. Kini na pang mga hinawayon kayo, kini yung mga tao, mga dili-dili-dili. Kusog kayo manaway. Marupag sila naghabo. Muna kinainuan mga igsoon, kung wala naman kayo eksakto, masulti sa mga sugataw, hilom namin. Pwede ba? The responsibility
God called foolish those people who forget their responsibility to their family. Members, Christians, young people, mothers, fathers, you have your responsibility to your family. The first ministry nga gihatag sa Ginoo nato is our family. Huh? Kung ang imuhang mga ginikanan, ang imong mga kapanintihan, kung ang imong pamilya, wala pa nakaangkon o kaluwasan, then they are irresponsible. Huh? To those young people, huh? You have responsibility to your family. You have responsibility to your home. Before ka mo adtog simbahan, kayo sahay mo ingon ang ginikanan, mayraman mo kadtog simbahan, mga buutan kay mo, magsubo dahil mo ni pastor, nga magabot rin sa balay, o di mo magpangugat sa plato, di kay kahimo. Sakto dili. Gamay na taong ni Emily, gamay na mga ginikanan nga natin. Oh? Mananghid mo atong simbahan. Atong simbahan karon na kay mag-general cleaning daw. You wanna fix ang bed. Mag-general cleaning ka simbahan, hugaw kayo ng balay, waka ka panglipyo. Yung magkapilapit, mag-general cleaning sa simbahan. You have responsibility to your family. You have responsibility to your home. You have responsibility to your house. Fix it first. Huh? The responsibility to their family, the responsibility to their friends. You know what? We have responsibilities to our friends. Dili basta-basta ng responsibilidad mga igsoon. Because in the Bible na igsoon, kung mamatay na sila, na wala di mo nasultian sa pulong sa Ginoo, ang dugo sa ilang paningnon sa imong kamay. Huh? Wala kung doon na kay higala, doon na kay mga amigo, bring them in! Tell them the gospel of salvation. Imo silang responsibility. And then lastly, the responsibility to their faith, the church. As a Christian, as a members of this church, we have responsibility to our church. Huh? Ayaw ibaliwala ang imong responsibilidad. Dili ni kan pastor lang ang responsibility. Going to soul winning, it is not pastor's responsibility. Going on visitation, it is not pastor's responsibility. Huh? Eh, sila ito bisita. Di kuyo ganyan na mag-visit kagahapon. Oh, first time niya din na simba natin, pero di kuyo ganyan na mag-visit gahapon. Niya ikaw, pila ka times na ka din eh. Nakakuyog ba kang visit? Kung hindi, ibisitahan. Huh? Hindi lang yung responsibility lang sa pastor. That's members' responsibility. Panang buluhaton sa simbahan, dili na ito iasa sa ato ang pastor. Tinood, naningkamot ko nga, dili ko mahimong burden din ninyo. Pero ako lang po ngayon, paningkamot lang po niya, mahimo kang panalangin. Dili mahimong burden. Every one of us, we have responsibility sa atong church. Be responsible.